Mga ka-Republic, bawing-bawi ang Barangay Ginebra nang kuhanin ng inaasahang panalo laban sa Terra Firma. Bawing-bawi rin ang mga nalungkot na fans sa maalat na shooting ni Justin Brownlee laban sa Eastern. Sa laro kagabi, nagpasabog ang Ginebra Import ng 49 points upang igiya ang Gin Kings pabalik sa win column. Samantala, muling sumadsad ang Magnolia nang pataubin sila ng rain or shine. Maaalala ang ROS din ang nagbigay ng talo sa San Miguel na naging dahilan para patalsikin si George Gallant bilang coach ng Beermen. At ngayong 4 na dikit na ang talo na nalasap ng Hotshots, nasa panganib din ba ang posisyon ni Chito Victolero? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, para sa marami hindi na nakakagulat ang panalo ng Ginebra kagabi laban sa PBA perennial doormat na Terra Firma. Ngunit sa kalidad ng mga players na dumaraan sa kupunan ng Jeep, may mga pagkakataon na nakapagtatala sila ng nakakagulat na panalo. At kagabi, dahil nga nasa kupunan ito ngayon ang mga players na tulad ni Vic Manuel, Stanley Pringle at Kevin Ferrer, kahit paano'y nakakasabay sila sa mga mag-aalak sa umpisa ng laban. Ngunit lutang na lutang ang discrepancy sa mga individual talent ng magkabilang kupunan. Kapag idinidiin ng Gin Kings ang laro'y kitang-kita na hindi magkalibel ang dalawang team, lalo na't sa kanila panatapat ang pag-iinit ng kamay ni Justin Brownlee. Nagpasabog ng 49 points ang Ginebra Import laban sa Jeep pagkatapos ng isang malamig na shooting night kontra sa guest team Eastern. Laban sa visit ang kupunan ay sablay ang 10 tira ni JB beyond the arc, 4 sa 4-point area at 6 sa 3-point area. Dito sa laban ng Ginebra kontra Jeep, 6 out of 11 from 3-point area ang naibuslo ng Ginebra Import at may kasama pa yan na 12 rebounds at 6 na assist. To Terra Firma ang kalaban, sinabi ni Coach Tim Cone medyo kabado sila dahil dalawa sa kanyang starting unit ang hindi maglalaro, sina Japet Aguilar at Stephen Holt. Kaya malaking panalo raw ito para sa Ginebra dahil nakuha nila ito kahit dalawang star players nila ang hindi naglaro. Kahit lumamang ng 22 points sa isang yugto ng laban ay hindi rin naging madali ang panalo para sa mga mag-aala. Nakadikit pa ang Jeep hanggang naging 6 na puntos na lang ang lamang ng Ginebra, ngunit muling gumawa ng separation ang Gin Kings sa huling parte ng 4th period upang siguruhin sila ang magbubulsa ng panalo. Dahil sa pinagpahinga si Japet Aguilar, nabigyan ng minuto si Ben Adamos at nakapag-contribute ito ng 7 points, may 6 si Bon Pisumal, 5 si Aljon Mariano, 4 na puntos naman si Maverick Ahanmisi. Bukod kay Justin Brownlee, sina Scottie Thompson, Troy Rosario at RJ Abarrientos ang sinandala ng Ginebra para sungkitin ang kanilang pangatlong panalo laban sa Jeep. Sa ating palagay, hindi talaga serious ang injury ni Japet Aguilar at Stephen Holt. Binigyan lang ni CTC ang mga ito ng sapat na pahinga upang madaling makarecover sa tinamong slight injury. Marahil ay preparasyon na rin ng American Mentor para sa mas malaking laban ng mga mag-aala. Sa darating na Sabado, December 21, haharapin ng mga bataan ni Tim Cone ang kupunan ng Converge na sinasabing lalo pang tumibay sa pagdating ni Justin Baltasar. Pinalakas ni Balti ang frontcourt ng Fiber Xers at sana ngay okay na si Japet sa Sabado. Masusubok ang tambalang Aguilar Rosario laban sa dalawang poste ng telco company na sina Aranya at Baltasar. At ang pinakahihintay na Manila Clasico sa araw ng Pasko. At dito naman tayo sa ating kahalong balita. Muling sumadsad ang Magnolia sa kanilang laro kagabi laban sa Rain or Shine. Ito ang pang-4 na diretsong talo ng Hotshots, 102-100. Pangatlong diretsong panalo naman ng ROS kontra sa isang talo. Pinuri ni Coach Yang Giao ang kanyang mga players dahil mayroon na raw silang finishing kick. Dati raw ay tumitiklop na lang sila sa dulo ng isang dikdikang laban, ngunit sa laban nila kontra sa Magnolia kagabi, nakita raw niya sa kanyang mga bataan ang will para manalo. Sa record ngayon ng Magnolia na isang panalo, 4 na talo, maraming basketball fans ang nagtatanong,
Matutulad din daw kaya kay George Gallant si Coach Chito Victorero? Si George Gallant, napag-champion pa niya ang SMB sa Commissioner's Cup last season sa tulong ni Benny Boatwright. Si Coach Chito, matagal nang hindi nananalo ng kampyonato. Pinasibat si George Gallant matapos matalo ang SMB sa ROS sa pagsisimula ng Commissioner's Cup. Isang panalo, 2 talo ang record ng Beermen nang i-demote si George Gallant sa pagiging consultant. Ngayon ay 1 panalo, 4 na talo na ang Hotshots. Magiging team consultant na rin ba si Coach Chito? Team management ang makakasagot niyan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Emily Olivares mula dyan sa Saudi. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Salamat sa suporta. Shoutout din sa iyo, Herminia Balingit. Lagi kang nariyan, idol. Salamat. Salamat sa suporta mo. Sa iyo rin, Aris Girl. Yes, 3-1 na tayo. Salamat sa panonood, idol. Sa iyo rin, shout out Ramiel Gibara. Yes. Carlos Kayanan, shout out din sa iyo. At sa iyo, shout out Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Shout out, idol. Salamat at lagi kang nanonood. Sa iyo rin, Gemma Rivera. Shout out sa iyo, nanalo na tayo. At sa iyo rin, shout out Rosemary Juan at sa iyo Ria. Happy watching sa inyong maglola. Sa iyo rin, shout out Rodante Sabida. Yes, nakabawi na tayo kagabi. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, shout out Lori Benz Vlog. Hindi siya nakalaro, pero okay naman siguro siya. At sa iyo, shout out Nel Arjon. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.